Maraming pasahero ang nagagalit ngayon dahil sa sobrang haba ng pila sa MRT. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, tanghaling tapat pa man din na talagang hindi biro ang init na nararanasan nga natin ngayon dito. Pero kanina nga ilang minuto pa lang nakalilipas, Rafi, ay talagang napakadaming pasahero ng MRT ang nandito mismo sa ating kinaroroonan. Sa baba mismo ito ng MRT North Avenue Station. Dahil ilang oras na raw silang nakapila at nag-aabang doon sa taas pero hindi raw gumagalaw. Kaya napilitan silang halos lahat kanina magsibabaan at talagang nagunahan silang sumakay kanina ng bus, ng mga UB Express at iba pang mga public transportation. Hindi raw kasi sinasabi sa kanila na meron na naman palang problema o nagkaroon na naman ng diferensya ang ilang mga tren. Kaya hindi raw nila alam pero talagang bumigay na raw sila dahil sa haba na raw ng pila at talagang tagal na raw ng oras na kanilang pila. Kanina nga ang ilan pa doon ay talagang karamihan sa mga nakausap natin, Rafi, ay pa-south pa ang destinasyon. Merong Pasay, merong Makati. Kaya talagang nakasanayan daw nila na nag-MRT. Pero kanina no choice sila kundi nagsibabaan sila at nag-uunahan na sumakay ng bus makarating lamang sa kanilang mga destinasyon. Ayon sa kanila, Rafi, talagang napakalaking perwisyo daw itong naidulot because had they known daw earlier na may ganun palang problema, hindi na raw sila pumila pa ng matagal. Maraming oras daw silang sinayang doon lamang sa pila para daw sana nakapag-abang sila kaagad ng mga bus kanina. Meron din tayong mga nakausap kanina, Rafi, na talagang may mga kasama pang mga bata na sa init daw ng panahon. Sabi nila ito na lamang daw ang para sa kanila ay napaka-inconvenient ngayon na transportation na hindi ganun kagastos. Pero talagang no choice din sila kanina. Akay-akay nila ang kanilang mga kasamang bata, mga anak, dahil nag-abang na rin sila kasabay ng iba pang pasahero na papunta doon sa kanilang mga destinasyon. After that, Rafi, I think it's around 11:35 to 40 nung dumating tayo dito. Ganun ang sitwasyon natin na naabutan. Pero at around 12 noon, Rafi, pinaakyat na rin naman ang mga pasahero at yung ilan na mga kabababa lamang at kararating lamang dito sa istasyon ay pinaakyat at sabi nga ng gwardiya ay nagbalik normal na raw ang operasyon. Although sana ngayon, Rafi, may mga nakikita pa tayong pila at hindi pa yung talagang normal situation considering na hindi naman talaga ito rush hour na maituturing pero yung volume ng taong nakapila ay medyo makapal pa rin. Wala pa tayong nakukuhang opisyal na impormasyon mula mismo sa pamunuan ng MRT pero kanina pa natin, Rafi, sinusubukan, mukhang busy pa ang kanilang linya. Pero sa initial impormasyon na nakuha natin, Rafi, ay 5 tren na raw ang nasira. Merong mga ilan, Rafi, na kahit pa medyo nag-normalize ng sitwasyon or ibig sabihin, balik normal ang operasyon, ay no choice kundi nag-ano na rin sila, they opted to ride na lang yung bus kasi hindi na raw nila tiyak pa, Rafi, kung makakarating pa sila, kung may mga gantong problema daw, hindi raw nila sure kung makakarating pa sila sa kanilang mga destination. Pila na dala na raw sila doon sa nangyari ngayong araw na ang tagal nilang nakapila, na late sa kanilang mga pupuntahan at hindi rin lang sila nakasakay. Rafi? Marisol, kadalasan naman kapag may ganitong aberya, hindi ba may ina-announce yung mga gwardya bago pumasok yung mga pasahero, lalo na doon sa mga naghihintay o kaya may pinupost dyan sa baba mismo ng MRT dahil talaga naman nakakainis, nakapila ka pala, meron palang sira yung sasakyan, Marisol. Wala bang ganitong announcement kahit doon sa mga gwardya, Marisol? Rafi, kung ang pagbabasihan natin yung mga statement ng ating mga nakausap, walang ganong announcement dahil yung iba nga raw kanina nasa 2 to 3 hours na raw sila nagtsatsaga. Pero sige, tiniis pa rin daw nila kasi total ayon sa kanila kaysa daw suungin nila ang traffic. Kaya tiniis pa rin daw nilang pumila. Pero saka na lamang daw nila nalaman huli na nung talagang wala na raw galawan at napaka-imposible na raw ng paghihintay nila ng 2 to 3 hours. Saka pa lang daw nila nalaman. Dahil nung nakapila raw sila ng mga 1 hour mahigit pa lang, wala naman daw sinasabi kahit daw ang gwardya na nagkaroon na pala ng diferensya. Kaya yun nga, Rafi, naabutan natin kaninang sitwasyon dito ay talaga namang sabay-sabay at literal talagang nag-uunahan silang sumakay ng other public transportation, Rafi. Marisol, kumusta naman yung daloy ng trapiko at yung dami ng mga bus na pwedeng sakyan ng mga naantalang makasakay dyan sa MRT? Marami ba naman ba, Marisol? Good thing, Rafi, nabanggit mo yan. Pasensya, hindi ko rin nasabi agad. Kaya kanina, Rafi, bahagyang nagkaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko dito sa MRT North Avenue Station. Ito mismong hilera na to dahil talagang yung mga tao nakain nila yung halos isang linya
ng EDSA dahil talaga nasa kalsada na sila kanina at nakapila. Though we have noticed, Rafi, na kung sa bus lang naman, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga bus, pero still the same kasi talagang sobrang dami rin ng pasahero na biglaan at halos sabay-sabay na nag-abang. So nagkaroon pa rin ng konting unahan at medyo nag-agawan pa rin sila. But so far, sa naanuhan naman natin, Rafi, maliban kasi sa bus, merong mga UV Express din na dumadaan, kaya yung iba sa kanila, doon na lang sumakay, Rafi. And to the rescue agad, nga, yung mga taga-MMDA na nagtakbuhan agad dito para mas facilitate, Rafi, yung smooth na flow ng mga sasakyan dahil talagang medyo yung mga tao kanina ay isa sila doon sa I would say parang nagkaroon ng konting abala dito sa kalsada dahil sobrang dami na nila kanina dito sa baba, Rafi. Okay, sige Marisol, siguro yung pamuno ng MRT, bukas po ang Balitang Hali para sa inyong paliwanag tungkol dito sa nangyaring delay sa MRT. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.